Bumiyahe na ang grupo ni Lino patungo sa direksyon ng kuta nila Darius. Nasa may itaas na bahagi iyon ng bayan at malapit sa kagubatan. Pagkarating nila sa palikong daan kung saan hindi na sementado ang kalsada, ay sabi ni Lino, "Ayos na tayo rito. Ipasok mo na doon sa talahiban ng sasakyan, Rosalia, para hindi madaling makita ng mga tauhan ni Darius." "Okay, sige," sagot ni Rosalia. At ipinasok na sa pagitan ng mga puno kung saan may makapal na talahiban ang sasakyan. Pagkababa nila ay sabi ni Lino, "Pagtulungan muna nating tabunan ng mga dahon ang sasakyan para safe at hindi madaling makita." "Okay," sagot pa ni Tingting at Rosalia. Saka sila nagbalik ng mga sanga sa unahan na may mga dahon at itinambak sa likuran at ibabaw na bahagi ng sasakyan. Noong hindi na iyon mahahalata kung titignan mula sa main road, ay agad na silang naghanda ng kanilang mga dadalhin. Isang sling bag ang dala ni Rosalia na may lamang mga granada, pero ang mga bulsa sa loob noong kanyang leather jacket ay punong-puno rin ng mga reserbang bala. May 2 45 caliber na baril sa magkabilang holster, tapos iyong katamtamang haba ng baril na M4 assault rifle na may targeting scope at laser. Si Tingting naman ay may baril na Uzi ang nakasabit sa bandang dibdib at may 3 reserbang magazine ng bala, tapos isang itak. Si Lino naman ay isang pangkaraniwang itak lang ang kanyang dala. "Ano, tara na?" tanong ni Lino. Nagsitango naman ang kanyang mga kasama, kaya nagsimula na silang bagtasin ang daan na hindi simentado. Nasa may gilid lang sila naglalakad at tahimik na nakikiramdam kung may paparating o makakasalubong mula sa unahan. Hanggang sa marinig nilang may paparating na sasakyan, kaya sumenya si Lino na gumilid na muna sila at pagmasdan kung mga kalaban ba ang daraan. Noong naroon na iyon sa bahagi nila, ay nakita nilang isang kulay puting pick-up truck iyon. May mga kalalakihang may mahabang baril ang naroon sa may likuran. Tapos sa loob naman ay may nasilip silang 2 dalagita na pinapagitnaan ng 2 lalaki. "Mga pare, excited na ako. Akalain mo, akala ko talaga wala nang sariwa sa bayan na ito. Pero meron pa pala. Mabuti at rubonda tayo ng maaga. Madalas kasi nagtatago na ang mga ganitong dalaga kapag nakalubog na ang araw. Kaya puro matatanda na lang ang ating nakikita. Ang taba talaga ng utak ni Boss Christian. Ideya niya itong magronda ng maaga eh. At tama nga siya. Hindi tayo mabubokya kapag maaga tayong rumonda." "Oo nga pare, si Boss Christian pa ba? Palaging advance iyon mag-isip. Pipiliin ba siyang pinuno ng defense team ni Boss Darius kung kasing liit lang ang utak niya ng utak natin?" Sagot naman ng isa na tuwang-tuwa dahil may mga naiuwi na naman silang mga kadalagahan na kanilang pagsasawaan sa kinagabihan habang buhay pa. At kapag nagsawa na ay saka na nila kakatayin upang gawing pagkain. Sabi naman ni Rosalia, "Lino, itumba na natin ang buong grupong yan." Sabi naman ni Lino, "Huwag muna, hindi pa naman sobrang alanganin ang sitwasyon ng mga bihag nilang dalaga. Sundan na lang muna natin kung saan sila dadalhin. At doon tayo magmasid kung nasaan ang iba pang mga bihag at nasaan ang mga tauhan para unahin nating isecure ang kinaroroonan ng mga bihag. At itatakas muna natin sila bago pa tayo magpunta sa mismong compound ni Darius. Tara, bilisan na natin. Dito tayo sa masukal dumaan para wala nang makakita pa sa atin." Uwika pa ni Lino at nagmadali na sa paglalakad hanggang sa makita nila ang 4 na magkakalapit na mga kubo kung saan may 2 pick-up truck ang nakaparada sa labas. Nakita nilang nagmimerienda pa ang mga iyon
Habang naroon, nakaluhod sa harapan nila ang dalawang dalagang bihag noong dumaang pick-up. Tapos katabi ng dalawa, ang dalagang anak naman noong may-ari ng gutuhan. Sabi ni Rosalia, "Ayun yung anak ng matanda sa gutuhan, oh." "Oo nga, tignan natin kung saan sila ilalagay. At malamang naroon ang iba pang mga bihag." Sagot pa ni Lino. Nagsalita naman ang isa sa mga bandido. "Ulong, ilagay mo muna sa kulungan ang tatlong ito. Mamaya natin kakanain ang mga iyan. Mag-inom muna tayo para kondisyon tayo bago umiskor." "Oo, Christian, masusunod. Tara, Yugo, Almor, samahan niyo ako." Wika pa noong ulong at hinila na sa braso ang kababaihan para itayo. Saka dinala sa kubo na nasa may bandang likuran. Sabi naman ni Lino, "Rosalia, iikot kami ni Tingting sa may kubong iyon. Tapos, sesenyasan kita kapag clear na para itumba ang tatlo na paparating." "Copy that, Lino." Sagot pa ni Rosalia at agad humanap ng magandang pwesto. Sina Lino at Tingting naman ay mabilis naglakad ng nakapayuko papunta sa may kubo. Pagkarating roon ay gumawa si Lino ng maliit na butas para masilip ang nasa loob. Nakita niyang may 5 kababaihan ang naroon. Hindi niya masyadong maaninagan ang mga itsura. Basta nakaupo lang ang mga ito sa lupa. Tapos ilang saglit pa ay bumukas ang pinto at ipinasok ang 3 bagong bihag. Sumenyas na si Lino kay Rosalia na clear na para bumaril. Kaya agad nang inasinta ni Rosalia isa-isa sa ulo yung 3. Walang ingay na bumagsak ang mga iyon dahil agad nakasalo sina Lino at Tingting. Saka hinila patungo sa likuran ang katawan noong 3. Sumenyas na si Lino kay Rosalia na lumapit na sa kubo. Kaya dali-dali na yung bumaba. "Rosalia, kami na Tingting ang sasalakay sa harapan. At habang nagkakagulo kami roon, ay itakas mo na ang mga dalagang ito. Dalhin mo sa may main highway at doon ka na humanap ng masasakyan para madala sila sa sentro." "Okay, sige Lino, ako na bahala." "Tarating, sa harap na tayo. Ihanda mo na yang paulan mo ng bala." "Copy that, Kuya Lino." Narinig nilang nagsalita ang namumuno sa grupong iyon na nasa may harapan. "Nasaan na sila, Ulong? Bakit ang tagal? Huwag niyo sabihin na una nang umiskor ang mga lokong iyon. Puputulan ko talaga ng buntot sa harapan ang mga iyon kapag inunahan pa ako. Hoy, Ulong, Hugo at Almor, bumalik na kayo rito at pupunta tayo sa bayan para humakot ng alak. Kukulangin itong natira nating stock rito. Ang lalakas nyo pa naman lumaklak." Wika pa noong Christian nang biglang lumabas sa may gilid ng kubo sina Lino at Tingting. "Pasensya na kayo mga pare, tulog na ang mga kasama nyo. Pagod yata kaya pinagpahinga na muna namin." "Sino kayo?" Matapang na tanong pa noong pinuno na si Christian. Pero hindi pa nakakasagot si Lino ay si Tingting na agad ang nagsalita. "Mamaya na tayo magkwentuhan. Nagmamadali kami dahil hapon na." Sabay tutok ng baril na Uzi. At pinaulanan ng bala ang mga magkakatabing kalalakihan na nakatayo sa harapan ng pick-up. Dahil sa mga aswang ang mga iyon, kaya mabilis ang mga reflexes na nakakilos at nagsidive sa iba't ibang direksyon. 3 sa kanila ang napuruhan kaagad. Pero ang higit na napuruhan ay ang mga sasakyan dahil basag-basag ang mga salamin at ang mga gulong ay butas-butas rin. Napatakip naman ang tenga niya si Lino at napatras kaunti. Dahil nagulat rin siya sa biglang pag-alingaw-ngaw ng baril ni Tingting. Noong huminto si Tingting sa pagbaril para magkarga ng bagong magazine, ay mabilis namang sumagot ng putok ang mga kalalakihan. Si Lino naman ay gumilid tapos itinuro si Tingting. "Siya lang ang barilin nyo ha? Wala akong baril, di ba?" Sa hindi malamang dahilan ay sinunod naman siya ng mga kalalakihan. Si Tingting lang ang pinagbabaril nila. Kaya napilitan na si Tingting na mag-dive sa kasagingan sa may gilid noong mga kubo
para doon mag-cover. Sinundan naman siya kaagad ng ibang mga kalalakihan, kaya nakipagpalitan na ng putok si Tingting sa kanila. 5 naman ang dahan-dahang naglakad patungo sa direksyon ni Lino, kasama na iyong si Christian. Anong akala mo? Makakaligtas ka dahil wala kang baril? Bibigyan ka namin ng patas na laban, kaya umanda ka. Dahil kuko namin ang ihihiwa namin sa liig mo. Boys, simulan nyo na at uunti-untiin natin ang lalaking ito hanggang sa magsama ang luha, sipon at dugo sa kanyang mukha. Sabi naman ni Lino, promise yan ha? Oo naman, higit pa sa promise. At talagang nakuha mo pang magyabang sa sitwasyong ito ah. Akala mo kung sino ka? Wika pa ni Christian. Sabi naman ni Lino, hindi ba sasama ang loob nyo kung gagamit ako ng itak? Total, 5 naman kayo, di ba? Oo naman, walang problema. Kahit ilang itak pa ang gamitin mo, ay walang problema sa amin. Wikang muli ni Christian na malaki ang tiwala sa mga tauhan at sa sarili niyang kakayahan. Iwinasiwas ni Lino sa ere ang itak, sabay sabing, Nako, hindi pa yata ito nahasa ng lolo ko ah. Mukhang mapurol eh. Nagtawa na naman ang 4 na mga aswang. Tapos bigla nang sumalaki ang 2 sa mga iyon at pare-parehong pwersadong pagkalmot ang ginawa nila. Ang isa ay mukha ni Lino ang puntirya, ang isa naman ay katawan. Pero yumuko ng napakababa si Lino, sabay buong pwersang itinagpas ang dala niyang itak sa binti ng isang aswang. Napasubsob iyon sa lupa dahil halos maputol ang binti. Hindi naman kasi talaga totoong mapurol ang itak na iyon, sadyang ganoon ang kulay noon na itim ang bakal at pinahira ng langis na may blue sodium solution at orasyon. Kaya walang panama roon ang kabalkunat na nasa unang antas na madalas ginagamit ng mga aswang. Pumalahaw ng malakas ang aswang habang namimilipit sa sakit. Muli namang sumalakay ang isa ng diretsong pagsaksak ng pinatulisang kamay patungo sa dibdib ni Lino. Pero tinapik ni Lino ang kamay noon gamit ang itak, kaya lumihis na ang direksyon papalabas sa balikat ni Lino. Kaya nakapasok na sa range ng aswang ang kamay ni Lino. Doon na diretsong isinaksak ni Lino ang itak sa ibabang bahagi ng lalamunan ng aswang at buong puwersang ibinaon, kaya tumagos iyon sa bato. Mabilis rin iyong binunot ni Lino sabay tadyak sa katawan noong aswang, kaya pupugak-pugak ang dugo sa lalamunan noon habang unti-unting binabawian ng buhay. Binalikan ni Lino ang namimilipit na aswang sa lupa at isang malakas na pagtagpas sa batok noon ang ginawa niya. Hindi naman agarang naputol, pero halos sumiwalay pa rin ang ulo sa leeg. Sabi pa ni Lino, ayos ang itak na ito ah, medyo matalas rin pala kaunti. Nagliyab naman sa galit ang lalaking si Christian. Agad nang pumula ang mga mata at nagkaroon ng makapal na balahibo ang buong katawan. Huwag mo akong pinagluloko, lalaki ka. May alam ka sa lihim na karunungan at hindi pangkaraniwang itak ang gamit mo. Dahil ang mga katulad namin ay hindi basta-basta masusugatan ng pangkaraniwang itak lamang. Ah, ganun ba? Hindi wag na pala gumamit ng itak. Nagagalit ka eh. Wika pa ni Lino nang nakangiti. Mabilis sumalakay kay Lino ang 2 pang mga aswang. Pero bago pa sila makalapit kay Lino, ay ikinumpas ni Lino ang kanyang 2 kamay paturo sa mga iyon. Napahinto ang 2 at tila nahirapang huminga hanggang sa sumabog na lang ang kanilang mga ulo. Nanlaki ang mga mata ni Christian at sinabing, Sino ka? At anong pakay mo sa lugar namin? Hindi ka basta normal na tao lang na naligaw rito. Ako si Lino, ang babaylan ng Mindanao. Narito ako para putulin ang isa sa mga ugat ng Black Triangle na narito, si Darius. Nagpapatawa ka ba? Hindi porket kaya mong gumamit ng tigalpo ay kaya mo na si Darius. Walang kapantay ang bilis niya.
Kaya niya lumapit sa'yo nang hindi mo namamalayan kung paano nangyari. Wika pa noon, nang biglang nawala si Lino sa harapan niya. Tapos biglang nagsalita sa kanyang likuran. Parang ganito ba? Wika pa ni Lino, sabay tadyak sa balakang ni Christian. Kaya napasubsob iyon sa lupa. Pagbabayaran mo ang paglapastangan sa akin ng ganito! Wika noon at mabilis na tumayo. Hinubad ang pangitaas na damit at makikita ang paglaki palalo ng katawan. Ang ulo naman ay naging kahalintulad na ng sa taong lobo. Sumalakay na iyon kay Lino ng kaliwat kanan na pagkalmot. Pero tila kurtina na lang si Lino na sumasabay sa hangin. At sa tuwing kakalmot si Christian ay wala na si Lino sa pwesto nito. Hanggang sa tila nahilo na si Christian sa kakasunod sa imahe ni Lino na patuloy niyang kinakalmot pero wala pa rin siyang tinatamaan. Nang biglang may bumaon na isang napakalakas na suntok sa kanyang sikmura. Napahinto sa pag-atake si Christian. Lumaglag ang kanyang balikat at mga braso. Nanghina siya sa lalim ng narating ng suntok na ibinigay ni Lino sa kanyang sikmura. Iyong dati niyang pulang mata ay unti-unting bumabalik sa pagkaputi. Tanda na nanghihina na siya. Pagkabunot ni Lino ng kanyang kamao sa sikmura ni Christian, ay diretso na iyong napaluhod. Bago mo lait-laitin ang ibang tao at husgahan, kilalanin mo muna. Baka siya na pala ang ipinadala para tumapos sa iyo. Wika pa ni Lino, sabay hawak sa balikat ng lalaki at pinagapangan ng mataas na antas ng kuryente. Kaya napalian si Christian sa sakit at unti-unting nagbaga ang buong katawan hanggang sa tuluyang maging abo. Pinuntahan niya naman si Tingting na naroon sa may bahagi ng kakahuyan sa likuran. Pero nakita niyang dalawang aswang ang nasa anyong taong lobo ang tumatakbo papunta sa kanya. Tumalon iyon ng mataas. Inabangan lang iyon ni Lino na makarating sa may ibabaw niya. Sa kanya tinagpas ang liig noon at saka palang umilag. Iyong isa naman na nahuli sa pagtalon ay sinalubong ni Lino ng isang roundhouse kick sa ere at tumama iyon sa gilid ng liig. Kaya maririnig ang malakas na tunog ng pagkabali ng liig noon. Pagkabagsak sa lupa ay sinaksak pa iyon ni Lino gamit ang itak para hindi na mabuhay pang muli dahil unti-unting tutunawin ng blue sodium solution sa itak ang laman noon. Nakita niyang nakikipagbarilan pa si Tingting sa natitirang tatlong mga aswang. Nakakita si Lino ng isang may katangkarang bato. Pumatong siya roon at naupo. Bilisan niyo dyan, Ting, papadilim na. Aabutin na talaga tayo dito ng pagdilim. Hala siya, nagmamadali. Tumulong ka kaya, Kuya Lino? Wika pa ni Tingting na kumukuber sa mga puno dahil malakas rin ang volume fire na ibinibigay sa kanya noong tatlong aswang na mga Armalite ang dala. Kaya mo na yan, Ting. Tsaka wala akong dalang baril, di ba? Mga pare, banatan nyo ng banatan para matapos na yan. Sigaw pa ni Lino sa tatlong mga aswang. Napangiti lang ang tatlo pero hindi pa rin binabaril si Lino dahil alam nilang tila wala namang balak na makialam si Lino sa kanilang laban. Langya ka, Kuya Lino. Feeling nanunood ka lang ng pelikula eh. Reklamo pa ni Tingting. Hanggang sa makita ni Lino na isa-isang bumagsak ang tatlong mga aswang. Matapos siyang makarinig ng tatlong may hinang putok. Noong mapalingon siya sa kaliwang bahagi ay nakita niyang naroon si Rosalia, nakasandal sa gilid ng puno, habang nakaasinta ang mahabang baril. Yan, ang bagal nyo kasi. Naabutan tuloy kayo ng sexy birador namin. Sabi naman ni Rosalia, kanina pa ako nawala, hindi pa rin kayo tapos rito? Si Tingting lang no, kanina pa ako natapos dun sa pinuno nila. Ano, naihatid mo na ba ang mga bihag? Naku, hindi. Mga natruma ang mga iyon. Pagkarating sa highway ay nagkanya-kanyang takbo sa iba't ibang direksyon. Kaya hindi ko na napigilan.
Yung anak lang ng may-ari ng gutuhan ang naiwan sa akin. Ayun, pinatago ko na lang muna sa loob ng sasakyan natin. Ah, mabuti at napigilan mo ang isang yun. Nangako ako sa tatay noon na ihahatid natin pabalik ang anak niya. Ano, tara na sa kuta ni Darius? Okay, sige, tara na. Sagot pa ni Rosalia at nagsimula na nga silang tatlo na lakarin ang mismong daan na hindi simentado. Diretso na sa compound kung saan naroon sina Darius at Olga. Makalipas ang 10 minutong lakaran, ay naroon na sila sa harapan ng isang mataas na pader at gate. May nagsalita sa speaker na nasa mga poste ng gate. Mukhang may bisita tayong dumating ah. Binabati ko kayo at nalampasan nyo ang mga mababangis kong bantay sa may bukana. Salamat sa pagdalaw. Sa wakas, maaari kaming makainom ng sariwang dugo na hindi na kailangan pa umalis sa mansyong ito. Sabi naman ni Rosalia, mga aswang talaga, parang mga politiko. Ang hilig mag-speech kahit wala pang napapatunayan. Heto ang sagot namin sa speech mo. Wika pa ni Rosalia, sabay hagis ng 4 na granada sa magkakahiwalay na direksyon. Kaya natibag ang harapang bahagi ng malaking bahay. Natawa naman si Tingting. Excited ka talaga palagi, no? Na makarinig ng mga pagsabong. Itinaas naman ni Lino ang mga kamay niya, sabay kumpas paturo sa gate. Gumuhit naman roon ang 2 malalaking kidlat at tumama na mismo sa gate at sa mga pader. Kaya nawasak ang gate at ang kahabaan ng pader sa harapan. Pagkapasok nila sa mismong compound, ay nakatayo na roon ang hindi bababa sa 20 mga aswang. Sabi ni Lino, tapusin na natin ito, Darius. Masyado ka ng maraming karahasan na naidudulot sa mundo. Teka, sino ka naman? Kung makapaghusga ka sa akin ay parang kilalang kilala mo ako. Pero ganun pa man ay bibigyan pa rin kita ng pagkakataon na magpakilala. Okay, ako si Lino. Imposibleng hindi mo ako kilala. Ako nga ang target yung hulihin sa Biniktikan City, di ba? Ah, ikaw pala yun. Ang albularyong sumira sa lahat ng pasilidad ng organisasyon. Hindi rin ako makapaniwala na nagawa mong takasan lahat ng magagaling naming mandirigma na ipinadala namin para dakpin ka. Isang malaking karangalan ang makilala ka ng personal. Sige, simulan na natin ang laro para malaman natin kung magtatagumpay ka ba dyan o ako ang magtatagumpay at nang madala ko na kay Agustus ang katawan mo. Iyon ang magiging simula ng bagong henerasyon ng malalakas na uri ng mga aswang gamit ang dugo at kapangyarihan mo. Wika ni Darius, tapos hinubad ang robang itim kasabay ng damit niya. Doon na makikita ang katawan ni Darius na punong-puno ng mga kakaibang itim na tattoo. Tila umuusok rin iyon ng kulay itim. Mga alagad, walang makikialam sa laban namin ng babay lang si Lino. Asikasuhin niyo ang mga kasama niya. Tumango naman ang mga tauhan ni Darius na mga aswang rin. At halos magkakasabay na sumalakay kina Tingting at Rosalia. Tingting, sumunod ka muna sa akin. Wika ni Rosalia at hinila si Tingting patungo sa gilid noong puno kung saan may nakaparadang sasakyan. Sabay hagis ng 2 flash grenade na may kargang mga shrapnels. Saktong nakarating ang 5 aswang sa bahaging iyon noong sumabog ang 2 flash grenade, kaya natadtad ng mga shrapnels ang katawan ng mga iyon. Ang dami mo namang baon na bayabas, Rosalia. Abay, oo naman. Bagong deliver si Joaquin sa atin, di ba? Kaya marami tayong stocks. Bahala ka nga kung mas trip mong gamitin yung mga laruan mo. Wala namang baril ang mga narito, kaya mano-manong laro na lang din ang gagawin ko. Wika pa ni Tingting at saglit na hinawakan ang buhok ng tikbalang sa bulsa niya at binanggit ang susing orasyon para mapagana ang kakayahan noon. Noong maramdaman niya na ang paggaan ng pakiramdam ay agad na siyang lumabas sa pinagkuveran nila at sinalubong na ang 2 aswang na papunta sa kanila.
Mabilis dinaanan at iniwanan ng malalalim na hiwa sa leeg. Hinabol naman siya ng 3 pa at mas gigil sila sa pagkakataong iyon dahil nakita nilang bigla na lang tumumba ang 2 kasama nila habang sumisirit ang dugo sa leeg. Sa bahagi naman ni Rosalia ay nakita niyang nakanganga ang babaeng si Olga at nakalabas na ang mahabang dila nito na pabiyak ang dulo, nakahalintulad ng sa ahas. Maging ang balat noon ay naging kahalintulad na ng itim at dark green na ahas. Agad iyong sinipat ni Rosalia sa scope at binaril ang noo, pero mabilis na nakailag ang babae at humanap ng mapagtataguan. Kaya ang mga aswang na naroon sa bubungan na lang muna ang inasikaso niyang asintahin isa-isa. At tila mga ibon na naglalaglagan ang mga iyon pa ibaba. Panay ang lipat ng pwesto ni Rosalia para makalayo sa mga aswang at makadistansya siya sa kanyang pagbaril hanggang sa maubusan siya ng bala. Wala na siyang pagkakataon para dumukot sa kanyang jacket dahil malapit na sa kanya masyado ang ibang mga aswang. Kaya mabilis niyang inilipat ang pagkakasabit ng mahabang baril sa bahaging likuran. Sabay kuha ng itak at hinawakan ng kanang kamay. Tapos sa kaliwa naman ay ang 45 caliber na baril ang kinuha niya. Sabay atake na rin pasulong. Itak ang pinangsasangga niya sa kalmot ng mga aswang. Sabay putok ng baril sa mukha noon. Hanggang sa makalapit siya sa mismong bahay. Nakita niyang nakakover sa isang poste ang babaeng si Olga. Ibinalik niya sa holster ang hawak niyang baril. Tapos may kinuha siyang maliit na kanister sa bulsa. Dahan-dahan siyang lumapit sa posteng pinagtataguan ni Olga na kunyari hindi niya alam na naroon iyon. Noong malapit na siya ay biglang lumabas si Olga at kumalmot gamit ang kanang kamay. Sinangga naman iyon ni Rosalia gamit ang itak na nasa kaliwa niyang kamay. Alam niyang may lason ang mga kuko ni Olga. Kaya kahit kaunting kalmot noon ay maaari niyang ikamatay. Kaya ayaw niyang mapadikit roon. Sinalag niya ng itak ang kalmot. Nakita niyang akma ng bubuga ng kamandag si Olga papunta sa mukha niya. Doon niya na itinutok ang hawak niyang kanister na nasa kanang kamay na may lamang concentrated liquid paper at asido na may blue sodium solution. Buong puwersa niyang inispray iyon sa bunganga ni Olga hanggang sa mga mata, kaya hindi natuloy ang pagbuga noon ng kamandag. Bagkus ay nagtitili na iyon dahil natutunaw na ang kanyang mukha, gawa ng kemikal na inispray ni Rosalia sa kanya. Anong akala mo sa akin? Amateur? Malas mo dahil nakapagplano na si Rolet ng maaga kung anong gagamitin sa'yo. Kaya hindi na uubra sa akin yang pabuga-buga mo ng kamandag. Wika pa ni Rosalia. Mabilis niyang ibinalik ang spray sa sling bag. Sabay bunot muli ng 45 caliber na baril at tinaddad ng bala ang nalulusaw na pagmumukha ni Olga. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 341. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.